Ilang mahahalagang issue ang tinalakay ni Pangulong Duterte at Singapore President Tony Tan sa kanilang pulong kahapon. Kabilang dito ang seguridad sa rehiyon at paglaban sa iligal na droga. Ang Filipino community naman sa Singapore excited ng makaharap ang Pangulo ngayong araw. Narito ang report. Nakatupi ang mga manggas at nakabukas ang botones ng polo barong ni Pangulong Rodrigo Duterte nang dumating sa official residence ng Singaporean President kahapon. Pero sa kabila ng kanyang simpleng bihis, binigyan pa rin ng Pangulo ng welcome honors na nararapat para sa pinuno ng isang bansa. Sinamahan pa siya ni Singaporean President Tony Tan sa pag-inspeksyon sa mga honor guards. Tinugtog din ang pambansang awit ng Pilipinas. Matapos ito, agad nakipagpulong ang Pangulo kay Tan at iba pang pinuno ng Singapore. Una nilang tinalakay ang kahalagahan ng pagrespeto sa internal affairs ng ASEAN countries at pagtutulungan naman para mapanatili ang seguridad sa rehiyon. We reaffirm respect and independence and the non-interference in the internal affairs of states. We are committed to make the ASEAN region and beyond safe and secure from traditional and emerging transnational threats. Sinigundahan din ni Philippine Ambassador to Singapore Antonio Morales ang pahayag ng Pangulo. Bukod dito, target din ng administrasyon na palakasin pang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa at tutukan ng pangangailangan ng mga OFW sa Singapore. Tinalakay din ni Duterte at mga pinuno ng Singapore ang paglaban sa iligal na droga. Kinumpirma naman ni Morales na may mga Pinoy na nakakulong ngayon sa Singapore dahil sa drug trafficking. I think they have been charged and sentenced for trafficking of illegal drugs. One of them got 25 years in prison. They have that penalty, but there is no Filipino who has been sentenced. No one for execution. Wala raw balak ang Pangulo na ipakiusap ang mga Pinoy convicts sa Singaporean government para mapalaya o gumaan ang sintensya ng mga ito. Mamaya, nakatakda namang humarap ang Pangulo sa Filipino community sa Singapore. Ang mga kababayan ni Digong, excited na raw makadaupang palad ang Pangulo. Lahat ng mga nagkatrabaho, sabik na makita siya. Every time na makita ko na magpapalabas sa TV ang picture ni Duterte or anything, nagsusubaybay kami. Maganda at naisipan niyang pumunta dito. Masaya ang mga taong bayang Pilipino na nandirito ngayon sa Singapore. President Duterte, Welcome to Singapore! Samantala, balikan naman natin ang ulat ni Lea Ilagan mula sa Kramkrame hinggil sa paghingi ng tawad ni Chief PNP Ronald De La Rosa sa mga napapatay sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Lea? magandang tanghali sa iyo. While humingi nga ng panalangin at kapatawaran si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa dahil sa mga napapaslang sa ginagawa nilang kampanya laban sa iligal na droga. Ayon sa General, hindi sinasadya ng Duterte administration na pumatay. Dala lamang aniya ito ng pagtupad sa kanilang tungkulin upang makasan ang problema sa iligal na droga sa bansa. Kailangan din aniya ipagtanggol ng mga pulis ang kanilang mga sarili sa mga nanlalaban na suspect. Subalit nilinaw nito na hindi lahat ng napapaslang ay bunsod ng drug operation, kundi mas marami ang mga nakikisakay lamang sa kanilang kampanya o yung tinatawag na death under investigation na patuloy nilang iniimbestigahan kung sino ang may kagagawan. Base kasi sa huling tala ng PNP, nasa 2,124 na ang napapatay sa legitimate police operations kontra droga. Subalit, nasa 2,928 naman ang death under investigation. Balik sa iyo, Wyla.